Hi friends, I know that you are very much familiar with the verse found in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Nakita niyo doon ang resulta ng isang taong sumasampalataya'y hindi mapapahamak. Paano naman pag hindi sumasampalataya? Opo, yan po ay nasa verse 17. Di ba, John 3:16? Sunod, 17. Ito po ang pagkakaiba kapag hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay mailigtas sa pamamagitan niya. Verse 18. Ang sumasampalataya sa Kanya'y hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Yun pong hindi sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay nahatulan na. Kumbaga tapos na, done deal na. Pag hindi sumampalataya, meron na siyang hatol. Pero kapag sumampalataya siya, nagkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pangalawa po, binanggit dito sa verse 19 kung anong pagkakaiba ng hindi sumasampalataya. Verse 19, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yun daw pong hindi sumasampalataya, iba ang mahal. Ano daw po ang kanilang mahal? Yung kadiliman kaysa sa ilaw. Ayaw po nila sa liwanag. Sabi sa Juan Kapitulo 1, ang Panginoong Hesukristo ay naparito kagaya ng ilaw na lumiliwanag sa sanglibutan. Kaya lamang yung mga hindi daw sumasampalataya, ayaw na nilang makinig, ayaw nilang makaalam ng totoo, kung ano yung kinamulatan nila, yun na, kung saan daw sila namulat, doon na din sila mamamatay. Huwag naman. Sapagkat ang turing ng banal na kasulatan pala doon ay hindi sumasampalataya. Iba ang mahal. Bagkus na mahalin ang ating Panginoong Diyos na nagmahal sa atin, ang mahal daw nila ay ang kadiliman. Number 3, sa verse 20, inilarawan pa ang buhay ng hindi sumasampalataya. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Bukod po sa siya'y nahatulan na, bukod po sa iba ang mahal niya, at bukod po sa mga bagay na ito, iba din ang nilalapitan niya. Ano daw po ang nilalapitan niya? Siya daw po ay lumalapit sa kadiliman dahil masasama ang kanilang mga gawa at ayaw nilang lumapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Mag-ingat po kayong mga minamahal. Pag may nagko-correct sa inyo, pag may naglakas loob na sabihin sa inyo kung ano na yung inyong mga faults, mistake, at mga bagay na dapat i-adjust sa buhay, huwag po kayong magagalit, kagagalitan nyo pa, aawayin nyo pa, sapagkat ito ay katunayan ng hindi pagsampalataya. Sapagkat ang sumasampalataya ay lumalapit sa ilaw. Okay lang sa kanyang makita yung mga wrinkles, makita yung kanyang mga failures, makita yung kanyang mga sablay, sapagkat ito ay tinatanggap, patatawarin kapag tayo sumampalataya sa sinugo ng Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, merong buhay na walang hanggan. Hari nawa po, tayo'y makasama doon sa sumasampalataya sapagkat hindi hinahatulan at may buhay na walang hanggan. Because even now, we can live God's Word in this world.